May mga tanong na hindi kailanman itatanong ng babae. Hindi dahil wala siyang lakas ng loob, hindi dahil hindi siya interesado, kundi dahil gusto niyang makita kung kaya mo bang sagutin iyon nang hindi niya kailangang itanong. At dito madalas bumabagsak ang karamihan ng lalaki, hindi sa itsura, hindi sa pera, hindi sa confidence na pinapakita sa umpisa, kundi sa awareness. Kasi ang babae, bihira magtanong ng diretsyo pag seryoso na ang usapan. Mas madalas pinaparamdam niya, sinusubukan ka niya, at minsan tahimik ka lang niyang inoobserbahan. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga tanong na gusto niyang masagot mo. Kahit kailan hindi niya lalabas sa bibig, at kung maiintindihan mo to, magbabago hindi lang kung paano ka kausapin ng babae, kundi kung paano kanya itrato. Tanong 1. Ligtas ba akong maging ako kapag kasama kita? Hindi niya itatanong to, pero bawat kilos mo, bawat reaksyon mo, dito umiikot ang sagot. Halimbawa, nagkwento siya ng problem niya sa pamilya o sa work. Hindi niya kailangan ng solusyon agad. Hindi niya kailangan ng lecture. At lalong hindi niya kailangan ng kasalanan mo rin kasi. Ang gusto niyang malaman. Kapag naging vulnerable ako, makikinig ka ba o huhusgahan mo ako? Maraming lalaki dito palang bagsak na. Bakit? Kasi train tayong ayusin ang problema, hindi intindihin ang tao. Pero sa babae, ang pakiramdam ng safety mas mahalaga kaysa solusyon. Practical example, imbes na sabihin mo, kasi dapat ganito ginawa mo. Mas malakas ang epekto ng, gets ko kung bakit ka napagod. Ang bigat no na. Simple, hindi dramatic, pero ramdam. Stoic perspective. Ang tunay na lakas hindi yung laging may sagot, kundi yung kaya mong manatiling kalmado habang may taong nagiging totoo sa harap mo. Kapag naramdaman niyang safe siya sa'yo, kahit hindi mo pa siya nililigawan, iba na ang galaw ng connection. Tanong 2. Consistent ka ba kahit walang kapalit? Hindi niya ito itatanong, pero sinusukat niya ito sa maliliit na bagay. Kung paano ka mag-reply kapag busy ka, kung pareho ka pa rin ba kahit hindi siya sweet, kung maayos ka pa rin ba kahit wala siyang maibigay na atensyon. Maraming lalaki ang maayos lang kapag may reward, kapag may lambing, kapag may assurance. Pero pag wala, biglang nagiging malamig, sarcastic o passive-aggressive. At napapansin to ng babae. Tahimik lang siya, pero nagno-note siya. Example, may araw na hindi siya masyadong nagre-reply. Hindi dahil may iba, hindi dahil ayaw niya sa'yo, pagod lang. Ang tanong, magiging stable ka ba? O magiging needy, demanding, o biglang distant? Stoic rule. Kung ang asal mo ay depende sa reaksyon ng iba, hindi ka grounded, reaktibo ka. Ang lalaking may dating, pareho ang respeto, kahit mataas o mababa ang atensyon na natatanggap niya. Dito nagsisimula ang tunay na attraction, hindi sa effort, kundi sa emotional discipline. Tanong 3. May direksyon ka ba? O sumasabay ka lang sa agos? Hindi niya ito itatanong ng diretsyo, pero ramdam niya agad kung meron ka o wala. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman. Hindi rin tungkol sa title o posisyon. Ito ay tungkol sa kung paano ka magdesisyon sa buhay. Kapag tinanong ka niya ng simpleng, anong plano mo this year? Oh, saan mo gusto mapunta buhay mo in 5 years? Hindi niya hinahanap ang exact na sagot. Ang hinahanap niya ay kung may backbone ang sagot mo. Maraming lalaki ang sumasagot ng pabiro. Ewan, bahala na. Kung sandalhin at sa surface mukhang chill. Pero sa loob-loob ng babae, may alarm na tumutunog. Kasi ang tanong sa isip niya, kung wala kang direksyon sa sarili mong buhay, paano ka magiging matatag na kasama? Practical example, hindi mo kailangang sabihin na magiging CEO ka. Mas malakas pa ang, hindi pa malinaw lahat. Pero alam kong gusto kong ayusin ang career ko at maging mas disiplinado sa oras at pera. May direksyon, may self-awareness. Hindi pretentious. Stoic lens, ang lalaking may layunin, kahit hindi pa tapos, ay mas kaakit-akit kaysa lalaking maraming pangarap pero walang galaw. Hindi niya gusto ng perpekto. Gusto niya ng gumagalaw. Tanong pa, paano ka kapag may hindi pagkakaintindihan? Hindi niya itatanong kung paano ka makipag-away. Makikita niya sa tono ng boses mo, sa bilis ng reaksyon mo, sa kung paano ka magbitaw ng salita kapag emosyonal ka. Maraming lalaki ang maayos kapag masaya ang usapan. Pero kapag may conflict, lumalabas ang ego, pride o pagka-defensive. Example scenario.
May nasabi siyang hindi mo nagustuhan. Ang choice mo, option 1, tumahimik tapos iparamdam mong galit ka, passive-aggressive. Cold replies. Option 2, mag-explode, ipagtanggol ang sarili mo agad, hindi makinig. Option 3, huminga. Sabihin, sandali, gusto kong intindihin muna kung saan ka nanggagaling. Sa babae, hindi ka sinusukat sa kung sino ang tama. Sinusukat ka sa kung gaano kakalmado kapag may mali. Stoicism teaches this clearly. Hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado mo ang tugon mo. Kapag nakita niyang kaya mong manatiling composed kahit may tension, automatic kang umaangat sa paningin niya, hindi dahil submissive ka, kundi dahil stable ka. Tanong feed, may sarili ka bang buhay? O umiikot lang sa akin ang mundo mo? Hindi niya ito itatanong, pero ramdam niya agad kapag wala kang sariling mundo. Kapag lahat ng oras mo ay available, kapag lahat ng plano mo ay nakaangkla sa kanya, kapag nawawala ka kapag hindi siya nandyan. Sa umpisa, mukhang flattering, pero sa katagalan nakakasakal. Practical example, may araw na gusto niyang magpahinga o mapag-isa. Kung ang reaksyon mo ay, okay, may gagawin din naman ako. Iba ang dating kumpara sa, okay, sige. Yung una, grounded. Yung pangalawa, may bit-bit na disappointment. Stoic idea. Ang lalaking may sarili niyang routine, values at priorities, hindi humihingi ng validation araw-araw. At ironically, mas hinahanap siya. Hindi dahil aloof, kundi dahil buo na siya kahit mag-isa. Tanong 6. Kaya mo ba akong piliin kahit mahirap na? Ito ang pinakatahimik na tanong at pinakamabigat. Hindi niya itatanong ito sa umpisa. Lumilitaw lang ito kapag may inconvenience na, kapag may stress, kapag may panahon na hindi na siya madaling mahalin. Halimbawa, may pinagdadaanan siya emotionally. Hindi siya sweet, hindi siya playful. Ang tanong, mananatili ka ba? O hahanap ka agad ng mas madali? Hindi ibig sabihin nito na dapat mong isakripisyo ang sarili mo. Ibig sabihin lang, hindi ka tumatakbo agad sa unang sign ng hirap. Stoic principle. Ang commitment ay hindi emosyon, ito ay desisyon. Kapag nakita niyang hindi ka basta-basta umaalis, kapag mahirap na, doon nagsisimula ang tunay na tiwala. Paano mo sasagutin ang mga tanong na ito? Kahit wala siyang sinasabi, ito ang madalas hindi naiintindihan ng lalaki. Hindi verbal ang exam. Behavioral. Hindi ka sinusukat sa mga pangako mo, sinusukat ka sa pattern. Hindi sa isang araw, hindi sa isang sweet moment, kundi sa inuulit-ulit mong kilos. Halimbawa, kung sinasabi mong kalmado ka, pero sa maliit na bagay ay irritable ka, hindi counted ang sinabi mo. Kung sinasabi mong strong ka, pero nagko-collapse ka kapag hindi siya nag-reply, nakikita niya iyon. Ang sagot sa mga tanong na to ay makikita sa paano ka mag-handle ng stress, paano ka makipag-usap kapag hindi ka masaya, paano ka mag-set ng boundaries, paano ka bumabalik sa sarili mo kapag off ka. Stoic reminder, ang character ay hindi ipinapakita kapag madali ang lahat. Lumalabas ito kapag may friction. Kaya kung gusto mong masagot ang tanong ng babae, ayusin mo muna ang relasyon mo sa sarili mo. Common na pagkakamali ng lalaki. Akala nila tama pero dito sila bumabagsak. 1. Over-explaining. Kapag may issue, sobrang paliwanag. Paragraphs, justifications. Sa babae, hindi clarity ang nakukuha niya. Insecurity ang nakikita niya. Mas malakas ang, gets ko, ayusin ko to. Kaysa, ganito kasi yan, kasi ganito, kasi ganun. 2. Emotional dumping. Ginagawang emotional outlet ang babae. Lahat ng stress, lahat ng galit, lahat ng frustration, hindi niya gustong ikaw ang perpekto, pero ayaw din niyang maging therapist mo. Balance. May lalim pero may control. 3. Fake indifference. Yung kunwari wala kang pakialam para magmukhang mysterious. Hindi mysterious ang detached. Mukhang walang emotional intelligence. Dark seduction is not pagiging malamig. Ito ay pagiging contained. 4. Pagiging mabait pero walang spine. Laging agree. Laging walang sariling stance. Hindi ka niya rerespetuhin kung hindi mo nirerespeto ang sarili mong boundaries. Stoic truth, ang respeto ay hindi hinihingi. Ipinapakita. Bakit mas pinipili ng babae ang lalaking tahimik pero stable? Hindi dahil boring siya. Hindi dahil walang emosyon, kundi dahil predictable ang values niya, kahit unpredictable ang mundo. Kapag alam ng babae na hindi ka biglang mawawala, hindi ka mag-e-explode,
Hindi ka basta-basta matitinag. Nagkakaroon siya ng emotional safety. At kapag may safety, sumusunod ang attraction. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi flashy, hindi loud, hindi sweet sa salita, pero hinahabol. Hindi nila sinusubukang i-impress. Ina-align lang nila ang kilos nila sa prinsipyo nila. Integration. Paano ito isa sa buhay araw-araw? Hindi ito one-time switch. Ito ay daily practice. Maglaan ng oras sa sarili, ayusin ang routine. Matutong tumahimik bago magsalita. Piliin ang composure kaysa ego. Kapag may emosyon, tanungin ang sarili, ito ba ay reaksyon o desisyon? Kapag may conflict, itanong, ano ang pinakakalmadong version ng sarili ko ang gagawa nito? Ito ang tahimik na lakas na napapansin ng babae kahit hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit. May mga tanong na hindi kailanman itatanong ng babae, hindi dahil hindi siya interesado, kundi dahil gusto niyang makita kung sino ka kapag walang nagtatanong. At kung kaya mong sagutin ang mga tanong na iyon sa kilos, hindi mo na kailangang habulin ng atensyon. Darating ito. Kung nakuha mo ang value ng video na ito, alam mong hindi ito tungkol sa panliligaw. Ito ay tungkol sa pagiging buo bilang lalaki. Kung gusto mo ng mas malalim na usapan tungkol sa stoicism, female nature, at controlled masculinity, mag-subscribe ka. Hindi para maging attractive sa lahat, kundi para maging solid sa sarili mo, tahimik, matatag, at hindi madaling matinag.